So yung next na unbox natin ngayon ay yung binili kong microphone na Kevlar. Yung hindi ko alam yung isang Kevlar ko kasi na wired ay binili ng kapitbahay ko. Yung sa may mga pangatlong bahay lang. Kasi ako yung nag-ayos nag-set up ng sound system niya kasi bumili siya. Kasi bumili siya ng mixer na halagang 1.5, so hindi niya alam gamitin. So ang ginawa ko, ako na yung nag-set up nun. So ngayon tuwang-tuwa siya kasi malakas na yung sounds niya. Mga DIY na speaker lang yung mga binili niya. So tinulungan ko lang siya, ako lang nag-set up. Kaya ngayon lagi siyang sa sound trip, tsaka maganda na yung tunog ng yung sound system niya. So pinahiram ko siya ng microphone, nagustuhan niya yung Kevlar ko na kalimutan ko ano pangalan sa DM1000 ata yung model nun. Parang binili ko yun ng 1,000. So binenta ko sa kanya ng 1,300. Okay. So ayos naman, di ba? So, tapos bumili naman ako ulit ng panibago. So unbox natin to. Actually ito ay Kevlar din. Ang nagustuhan ko kasi sa Kevlar ay parang garantisado na matibay. Tsaka maganda yung vocal niya. Hindi kasi talaga ako bumibili ng mga microphone na hindi quality. Kasi yan yung kailangan sa mga event mga microphone. So hindi lang pwede bumili ng mga microphone na mga mumurahin kasi sasakit lang ulo mo dyan. Kung bibili ka ng microphone, yung garantisado na para maganda pakinggan yung vocal niya. Okay. Saka siguradong matibay. Ang bumili ng mga microphone na 190 tulad sa mga video 5, wala yun, baka makurente ka pa dun. Bumili ka na ng microphone yung may mga pangalan na kasi siguradong tatagal yun. So ito nabili ko lang ng 850. Ay hindi pala, parang sa price 850 nga lang to kasi yung model niya ito tama nga, yung isa yung binenta ko is DM1000. So ito ay DM850. Yung halaga nito is 850 rin. Oo nga, tama, 850. 10 meters din yung haba ng wire niya. Ayan. So ito yung mukha niya, ayan, Kevlar DM850 Super Cardio ID Precision Crafted Dynamic Microphone. Okay. Ayan. Mabigat siya. Tapos natin. Ngayon ko lang ito na-unbox yung mga dumating kasi busy ako nakaraang araw Saka nung isang araw na may event ako. So yun. So ito mga bossing. Ito yung kanyang wire. Ayan o. Meron siyang PL tsaka ito XLR. Ayan. Tapos meron siyang manual. Yung manual na hindi natin binabasa. So ito na yung microphone. Lagyan natin yan. Yan. So yan mga bossing yan. Yan yung DM850 na Kevlar. Yan. Yan. Okay. So maliit lang siya. Yung DM1000 kasi medyo mahaba siya. Pero parehas yung kulay nila. Halos magkaparehas din yung design nila.
Okay. So mabigat talaga to. Yung mga Kelber kasi mabibigat yan eh. Diba? Okay. Tapos ito yung wire niya. Ito ay 10 meters. So hindi ko to sa sound check kasi sa bodega yung mga sound system ko. So, pinakita ko lang kung ano yung binili ko na dagdag pa. Okay. Ito. Okay. Nice mga bossing. Yan. Pala mga bossing, meron akong biniling microphone stand. So, inbox na rin natin dito. So, kailangan kasi ito, yung mga ganito, kasi pag dinala ko na yung sound system dun sa amin, kailangan yung mga mic stand na to. Actually, meron din ako dati dun sa amin, sa yung mga gamit ko sa bar dati. Pero dinagdagan ko lang kasi mas okay na meron mga ganito kasi hanapin yan sa mga event. Kasi kapag may mga program, yung iba gusto nagigitara lang tapos merong microphone. Mga kailangan na talaga natin yan. So, dahil humihina na tayo dito sa Puerto, kailangan na natin mag-explore na sa sarili nating bayan. Yun talaga yung problema doon sa amin, yung sound system. Nagre-renta sila doon, pero hindi taga ibang munisipyo, malayong munisipyo. So yung kakilala ko doon, yung isang barangay ay yung foundation nila ay 5 days. So nag-rent sila, parang malayo pa yun eh, Dumaran to parang Taytay, 2 munisipyo pa. Ang hirap kasi doon sa amin, meron pa siyang hindi lang yung lupa yung biyahe, tatawid pa ng dagat yun. Kasi sa amin kasi sa island, magkatabi sila ng Araceli. Okay? Yung presyo na kinuha nila is 25,000 for 5 days. So araw-araw yun sa loob ng 5 days. Tapos sariling generator ng may-ari ng sound system. So isipin mo, 25,000 yun. So siguro sa gasolina at saka sa transportation, okay na, 25,000, malaki na yun. Yung gamit niya ata is 6 na MCB, tapos 4 na mid-high. Yun yung mga gamit niya. Yung mga bullet mid-high. So yun. Pang diskuhan talaga yun. Sa akin kasi 4 na MCB na D15 tapos 4 na Kibler na CLX12. Mas pogi, di ba? Mas professional tingnan. Pero hindi ko naman sinasabi na pangit yung ano na. Siyempre sa panang natin yan, sa mga quality lang ng sounds yan. Okay? So ito mga bossing yung speaker stand. Ito ay 200 plus lang. Okay. So 2-in-1 siya. Meron siya sa taas, meron siyang parang sanga. Ganito yung mukha nito. Dito kasi mga kailangan talaga to sa mga event. So sa mga katulad kong maliit yung mga sound system, yung hindi naman pang big time, so kailangan natin to. Pagka kumita kayo sa mga event, bumili kayo ng dagdag. Ganun lang yun. Ayan. Yung stand nya. Ayan mga bossing, ito na yung microphone stand natin. Ayan. Ayan yung mukha nya. Ayan o.
Okay, baliktad pala yung pagkakabit ko dapat. Ito, dito yan. Konting diferensya lang yan. Okay, so yan. So yan yung mukha ng speakerista natin. Okay. Ito yung box niyan. Nasa 200 plus lang to. Ano? Yan. Yan yung microphone. Okay. Tsaka bumili rin pala ako mga bossing ng ito ata ay 20 meters. Yan, 20 meters to na. Kung 20 meters to, kuha niya na yung kalagitnaan ng cover part. Okay. Ito ay DMX. DMX oh. Ayan, DMX siya. DMX po. Mga to, XLR. Ayan, kuhaan ko to. Pang parlid ko. So, ayan. Mura lang naman to eh. 20 meters nga ito. Parang bili ko nito ay nasa 480. 20 meters na siya. Okay, so okay naman yung wire niya. Yun nga lang, yung hindi ko na gustuhan dito. Hindi ko magustuhan ito. Yung ginamit na wire ay yan, pang microphone. Ayan. So ano naman mga ini-speak natin sa wire. So compliance lang talaga to. So okay na to kasi mahaba na rin. Tsaka wala siyang putol. Mas okay kasi sa mga wire, yung mga hindi siya nagdudugtong-dugtong. Kasi pag may dugtong, pangit tingnan, tsaka magkakaproblema. So okay na yan kasi DMX mo lang naman gagamitin to sa mga parled. Okay? So yun lang mga bossing. Binalawa ko na yung vlog natin para dire-diretso. So para isa na lang. So yun lang muna yung maipapakita ko sa inyo. Tsaka bumili rin pala ako ng dagdag na equalizer. Pero tsaka ko na yun i-vlog kapag nalagay na natin yung mabuksan ko ulit yung turquoise natin kasi doon ko itatry ito yung mga nabili ko. Okay, so thank you mga bossing. So comment lang kayo kapag meron kayong mga ipapa-vlog, comment nyo lang sa YouTube channel natin. Okay, thank you, ingat kayong lahat mga bossing. Salamat. Nga pala, ito nga yung event ko nung nakaraan, so panoorin nyo. Go to school, I just wanna break the rules, boys and girls across the way.